Ano ba yan? Ang kalat-kalat naman itong si Megan? Oh, ano na naman itong kulay red na telang to? Nasa ilalim pa ng kama. Hoy Megan, halika nga dito. Ayusin mo ito mga gamit mo, ang kalat mo oh. Sermon ng nakatatandang kapatid na babae ni Megan Sevilla na si Melissa habang naglilinis ito sa loob ng kwarto ng kanyang nakababatang kapatid. Ang kaninang nasa sala ng kondo na dalaga, dali-daling umakyat ng hagdan nang marinig niya ang ginagawang ingay ng kanyang ate. Ano ba yung pinapakaalaman mo dyan, ate? Teka, mga gamit ko yan ah. Dugtong pa nito nang makita ang kanyang kapatid na naglilinis. Tignan mo nga to hawak-hawak ko. Ano to kulay pulang to? Ang baho-baho. Basahan ba to? Hindi mo man nailagay sa tamang lagayan to basahan mo. Patuloy na paninermo ni Melissa. Ihahagis niya na sana ang hawak-hawak nang bigla ito makita ni Megan. Nang dahil sa gulat, naihagis niya ito. Ngunit akala niya sa basket na dala niya, nang labahin niya ito nailagay. Yun pala lumusot ito sa bintana na siyang ikinagulat ng magkapatid. Ay napasobra yata yung pag-shoot ko. Sa pagkakahagis ko lumampas sa bintana. Hayaan mo na, basahan lang naman. Te, bikini ko yun. Ha? Paano naging bikini yun? Ba't ang baho? Hakainis naman to eh. Nangingialam kasi na hindi kanya. Ayan tuloy. Wala na yung isang bikini ko. Bakit ba kasi pakalat-kalat yung mga gamit mo? Hindi mo kasi sinisinop. Ako pa talaga sinisisi mo sa pagiging burara mo. Sino ba kasi nagsabi na maglinis ka dito sa kwarto ko, ate? Eh sa makalat nga itong kondo mo eh. Kaya dinamay ko na sa paglilinis ko itong kwarto mo. Oh, sinabi ko bang pakialaman mo yung mga napupulot mo? Hindi naman, di ba? Itinapon mo pa yung bikini ko, oh. Hindi ko na kasalanan yun. Burara ka kasi. Saan ko na yan hahagilapin? Ate naman kasi. Doon sa labas mo hanapin. Ang kalat-kalat mo kasi. Ayan tuloy, naihagis ko na sa labas. Tsaka bakit ang baho nun? Akala ko tuloy basahan, bikini mo pala. Makasabi ka naman ng mabaho. Akala mo naman, napakabango mo ate. Mabango naman talaga ako ah. Ikaw kasi hindi naliligo. Buti nga, hindi alam ng mga fans mo na ganyan ka kapag wala ka sa trabaho. Mamaya na lang ako maliligo. Teka lang, hahanapin ko yung bikini ko. Nangingialam kasi si ate, nakakainis naman eh. Padabog na saad ni Megan habang naglalakad pababa ng condo unit na tinutuluyan niya. Nasa third floor kasi ang condo niya at may mga puno sa bandang ibaba. Diyos ko, si ate kasi, kala mo naman cleaner ng hotel. Kung makapaglinis, kulang na lang pati bunbunan ko linisin niya. Ang mahirap pa sa paghahanap ng bikini na yon, baka nasabit na sa tuktok ng mga puno dito. Nasa na ba kasi yun? Nasa kalagitnaan ng paghahanap si Megan ng kanyang bikini nang may lumapit sa kanyang isang lalaki. Napagawiroon ang tingin niya at ang kanyang atensyon. Ay idol, ako nga pala si Kyron Marquez. Ano po pala hinahanap niyo? Anang lalaki kay Megan, dahilan para mapakunot na lamang ang kanyang noo. Nothing? Sige dyan ka na. May gagawin pa pala ako. Nauutal na tugon ng dalaga. Sabay patakbong pumasok sa gusali kung saan naroon ang kondo nila ng kanyang nakatatandang kapatid. Naiwan na nakatayo lamang sa ilalim ng puno si Cairo habang pinapanood niya ang dalagang kanyang iniidolo. Paalis na sana sa lugar na yun si Cairo. Nang biglang may nasabit na kung anumang tela sa isang sanga ng punong kinatatayuan niya. Lalagpasan niya na sana ito nang biglang mahulog at walang ano-ano'y sinalo niya ito ng walang pag-aalinlangan. At agad niya itong inamoy. Halos tumabas ang kanyang kinain ng maamoy ang kulay pulang telang kanyang nasalo mula sa puno. Ano ba to? Pambihira naman talaga oh. Kung minamalas ka nga naman talaga. Singhal ng binata sabay bukitkit sa pulang tela na kanyang nasalo. Nang makitang hugis panty ito ng babae, inamoy niya itong muli. Dahil baka nagkamali lang siya sa pagkakaamoy kanina.
At nang maamoy niyang muli, napatakip na lamang siya ng kanyang ilong at nagmamadaling naghanap ng basurahan at ito'y kanyang itinapon doon. Sino ba naman kasi nagtapon ng panty doon sa punong yan? At kung minamalas-malas ka nga naman ngayong araw talaga, matatapat pa sa akin yung pinakamaamoy na underwear, kadiri. Napailing na lamang ang binata nang dahil sa nangyari at binaybay ang daan pa uwi. Umuwi na siya sa kanyang apartment na pagod dahil sa sunod-sunod na dagok ng kanyang buhay. Naibagsak na lang niya ang kanyang katawan sa kanyang kama. Panay kamalasan dumarating sa buhay ko. Hindi na ako natutuwa sa sirkulasyong ganito ng buhay ko. Kailangan ko ng pera ngayon. Baka mapalayas pa ako sa masikip na apartment na to kapag di ako nakapagbayad. Mawawalan na sana ako ng pag-asa, buti na lang nakita ko siya kanina. Ang ganda niya talaga. Sana mapansin niya ako ulit sa susunod. Saad ni Cairo sa sarili, habang unti-unting pumipikit ang mga mata. Napangiti na lamang siya nang maalala ang pagkikita nila ng iniidolo niyang artista. Ito'y walang iba kundi si Megan Sevilla. Kinabukasan, habang si Cairo ay naglalakad patungong ibang kumpanya para mag-apply ng panibagong trabaho, nang mapalingon siya sa tapat na isang gusali, kung saan niya nakita si Megan kahapon. Sa hindi inaasahan, nakita niya muli ang dalaga, kaya nagbabaka sakali ulit siyang mapansin ito. At sa pagkakataon na yon, napansin siya ng dalaga. Biglang nakaramdam si Cairo ng kaba nang makita niyang papalapit na sa kanyang gawi ang kanyang iniidolo. Hey, who are you again? Pagkuha ng dalaga sa atensyon ni Cairo, kaya kahit nahihiya, hinarap ito ng binata. Po? Bakit po? Ikaw yung nakausap ko kahapon, di ba? Ikaw yung bigla na lang lumapit sa akin. Nagulat pa nga ako kasi bigla kang sumusulpot sa kung saan eh. What's your name again? Opo. Ako po yung kahapon na nakausap niyo. Cairo Marquez po. And I'm one of your avid fans. Bakit nga po pala? May kailangan po ba kayo sa akin? Hindi ko alam kung okay lang ba tanungin sa'yo to, pero kakapalan ko na yung mukha ko. Halata sa mukha ni Megan na nahihiya siya, pero wala siyang magagawa dahil ito lang ang way para mahanap niya ang bagay na nawala sa kanya kahapon. Kumunot ang noo ni Cairo. Ano po ba yon? Yung hinahanap niyo po ba kahapon? Ano po bang bagay yon? Sunod-sunod na tanong ng binata sa dalaga. Kahit nag-aalangan si Megan, tinanong pa rin niya ang binatang kausap niya ngayon. Nung pumunta ka dito kahapon, wala ka bang napansing kakaiba? Automatikong kumunot ang noo ni Cairo. Po, ano ibig niyo sabihin? Ano po ba yung hinahanap niyo? Well, I guess wala ka napansin. Sige, salamat na lang. May nakita po ako kahapon pero imposible pong sa inyo yun. Ano ba yung bagay na tinutukoy mo? Ganito po kasi yun. Papalis na ako kahapon. Tapos biglang may nahulog na mabahong panty. Panty? Oh wait, baka bikini yun. Hindi ko alam. Hugis panty po kasi ng babae, tapos kulay pula pa. Nasa na ngayon? Tinapon ko po sa basurahan kahapon. Ang baho ko kasi. Bakit po? Ano ba meron sa panty na yun? Kailangan ko mahanap yun. Bakit po? Kanino po ba yun? Huwag ka maingay sa atin lang dalawa to. Po, ano po ibig niyo sabihin? Ayoko mang sabihin pero kailangan. Kailangan ko kasi makita yon. May value kasi yun sa akin eh. Magkano po ba? Sayang naman. Tinapon ko na kahapon eh. Saan mo tinapon? Sa basurahan po malapit dito sa building nyo. Bakit po? Ano po ba meron sa panty na yun? Sumenya si Megan na ilapit ni Cairo ang kanyang tenga na siyang ginawa ng binata. Bikini ko kasi yon. Huwag may pagkakalat ha? Nanlaki ang mga mata ni Cairo nang marinig yun mula sa kanyang iniidolo. Bakit mabaho? Di pa kasi nalalabihan yun eh. Tsaka ilang araw ko na hinahanap yun. Ngayon naglinis si ate ng kondo ko, nakita niya yung bikini ko na yun. Ang akala niya basahan ko. Kung di ko pa sinabi na bikini ko, hindi niya pa malalaman. Yun ba yung hinahanap mo? Yung bikini na mabaho? Teka, pwede magtanong? Private to Naguhugas ka pa ba ng private part mo, Miss Sevilla? Oo naman, yung tingin mo sa akin, di naguhugas? At marami ang private part ko, ganyan ba? Hindi naman ho sa ganon. Sa susunod kasi, maging masino po kayo para sa susunod hindi nadadama yung mga gamit nyo sa pagiging buraranyo.
Excuse me nakita lang na ate ko yan kasi naghalongkat siya ng gamit ko sa kondo. Hindi ko kinalat yan at hindi ko inaasahan na makikita ni ate yan na dapat nga ilalagay ko na sa labahin. Grabe naman sa pagiging defensive, Miss Sevilla. Pasensya na kung na-off ako sa nalaman ko Uso pong gumamit ng feminine wash. Nakakahiya kapag nalaman ng fans mo na ganyan ka. Sige po, mauna na po ako. Teka, hindi ba't fan din kita? Atin-atin lang to huwag mo to ikakalat. Fan mo ako pero noon yun. Hindi mo na ako tagahanga ngayon. Kaya mauna na ako sa'yo. Good luck na lang. At sana, hindi malaman ng ibang fans mo ang tungkol sa mabaho mong bikini. Walang makakaalam kung di mo ikakalat. Please lang, huwag mo ipaalam sa ibang fans ko. Baka pandirihan nila ako Ayoko layuan nila ako ng dahil lang sa pagkakamaling yon. Ganyan ka ba magalit sa mga fans mo na nakakilala sa'yo? Sabi mo hindi na kita fan, kaya bakit pa ako magiging mabait sa'yo? Hindi ka talaga nakangamba sa pwede kong gawin, Sige, hindi mo na ako fan. Hindi na ako mag-aalala kung mapapahiya ka o hindi. Ano ba gusto mo Bikini ko lang yan na hindi nalabahan. Ano bang problema doon? Kailangan pang ipagkalat yon? Ayaw mo nun? Para mag-viral ka. Madadagdagan pa stalker mo pag nangyari yun. At mas magiging curious sa'yo ang mga tao. Pero kahihiyan ang dulot ng sa akin at sa career ko, Cairo. Hindi ko ipagkakalat yun sa isang kondisyon. Ano namang kondisyon yan? Gawin mo akong personal assistant mo. Wow Sigurado ka bang ganun lang kadali ang sinasabi mo? Bakit? Mahirap ba akong kunin? Naging sekretarya na ako ilang beses na. Hindi pa ba sapat yun para mapatunayan ko na karapat-dapat ako sa posisyong gusto ko? O baka naman gusto mong malaman ng mga fans mo na, no, please, please, hindi pwedeng lumabas to sa public. Masisira ang career ko at masisira ang pangalan ko sa ibang tao. Think about it. Ikaw yung nasa sitwasyon ko at ikaw yung mapapahiya. Gusto mo bang mangyari sa'yo yon? Ayoko, syempre. Pero choice mo naman kung gusto mo mapahiya o hindi di ba? Kung di ka naging burara, hindi may tatapon yung bikini mo. At di yun masasabit sa puno, hindi ko rin yun makikita at masasalo. E di sana, hindi ko nalaman na ganun ka kadugyot. How dare you calling me like that? Bahagyang napangisi ang binata kay Megan. Pag-isipan mo mabuti yung offer ko sa'yo. O sige, mauna na ako. Maghahanap pa ako na ibang trabaho maliban sa ino-offer kong deal sa'yo. Huwag ka na maghanap, sige na, tanggap ka na. Talaga? Di ka naman nagbibiro, di ba? Sa tingin mo ba sa itsura ko to nagbibiro pa ako? Common sense naman. Napairap na lamang si Megan kay Cairo sabay na pahalukip-kip ito sa harapan ng lalaki. Mahinang natawa na lamang si Cairo nang dahil sa naging reaksyon ng dalaga. Akala ko na naman nagbibiro ka na magiging personal assistant mo na ako ngayon. Wait, what? Bukas ka na lang magsimula. Not now, please. Just leave and don't you ever tell to anyone about it. Tumupad ka sa usapan natin, Deal? Sure. Yun lang ba? You don't need to worry about your dirty, gross, and annoying secret. Tumutupad po ako sa mga usapan. I can't lose this job. Oportunidad ko na to sasayangin ko pa ba? Hindi ako nakakasiguro kung tutupad ka nga ba talaga. Magtiwala ka na lang sa akin. Safe naman yung secret mo. Basta wag mo na ako tanggalin sa trabahong to. Alright, makakapag-umpisa ka bukas. Ngayon na para may magawa naman ako ngayon. Baka kasi magbago yung isip mo sa naging desisyon mo ngayon. Sayang naman. Baka kumalat pa ang sikreto mo sa iba. Can you please lower your voice? Naririnig ka ng ibang tao sa lakas ng bibig mo Sinasadya mo bang lakasan para malaman nila yung pagkawala ng bikini ko? Hindi naman yung pagkawala ng bikini mo yung nakakahiya Yung amoy nun, ang baho-baho. Parang di ka naguhugas ng private part na ilang linggo. Marami na nga kasi yung bikini na yun. Paulit-ulit tayo Oo na. So ano gagawin ko niyan? Maglinis ka ng banyo. Miss Sevilla, personal assistant mo ako, hindi mo ako katulong. Ikaw kaya maglinis ng banyo mo. Busy ako, okay? Tsaka hindi ko kayang linisin yun. Nakakadiri kaya? Sa banyo mo nadidiri ka. Sa mismong bikini mo, hindi. Ang tibay mo naman. Sa nadidiri nga kasi ako Kung gusto mo, ikaw na lang maglinis. Ayoko nga, di ko naman banyo yan. Tanda-tanda na di pa marunong maglinis sa sarili niyang kondo. Ang linis-linis mong tignan sa publiko. Pero sa totoong buhay, napakadugyot mo pala talaga.
As if naman may pake ka doon. Tsaka ikaw, alam mo, hintayin mo na lang ako dito at bibili tayo ng mga dress ko. Oh, huwag mong kalilimutan bumili ng feminine wash ha. Kababae mong tao, di ka marunong maging malinis sa katawan. Huwag mo ako pinangungunahan sa mga gusto kong bilhin. Buisit! Baka kasi kalimutan mo. Bigla ka mga moy. Lalo na sa mall. Nakakaya naman kung malaman nilang hindi ka gumagamit ng feminine wash. Hoy, para lang sa kaalaman mo, gumagamit ako nun ha. Gumagamit ka nga. Once a week lang yata. Araw-araw akong gumagamit nun ha. Ano akala mo sa akin? Pulubi na walang pambili ng panlinis sa katawan? Aba, malay ko ba kung naglilinis ka ng katawan? Baka mas malinis pa yung singit ko kaysa sa kilikili mo. How dare you? Pumunta ka na nga lang sa location ng taping at naaalibadbaran ako sa'yo. Baka naman aware ka na hindi ko pa kabisado ang schedules mo at ang location na nandun. Eh di gumawa ka. Gawa mo ng paraan, alamin mo lahat ng appointments ko, pati yung schedule ko sa bawat taping. Dapat mo ring makilala kung sino makeup artist ko, pati ang mga stylist ko. Hindi ko naman sila makikilala kung di mo sila ipapakilala sa akin, boss. Makikilala mo naman sila kung gugustuhin mo. Kaya nga pinapauna na kita sa location. Para naman ano? Para makilala mo yung mga katulad mong hampas lupang mahihirap. Ano nga ulit yun? Nakalimutan ko ang record eh. Ganyan ka ba talaga tumrato ng mga taong pinagsisilbihan ka? Oh, bakit? May problema ba? Kala ko pa naman napakabait mo artista. Pagpapakitang tao lang pala lahat na nakikita ng mga fans mo. Bakit? Kung magiging mabait ba ako? At kung may malaman man silang hindi maganda, hindi ba masisira ang image ko? Sa panahon ngayon, kahit magpakabait ka, walang tatanggap sa'yo ng buo. Kaya aanin mo pa yung pagiging mabait. Kung punong-puno lang din naman ang panghuhusgay ang buong paligid mo. Halimbawa na lang yun nangyari sa atin. Diba hinusgahan mo ako agad? Dahil lang sa nagawa kong hindi tama? As if naman hindi ka rin nagkaroon ng maling nagawa sa buong buhay mo. I'm sorry. Pasensya na sa inasal ko. Okay lang, no? Sanay na ako sa mga pambabati ko sa mga tao sa paligid ko. Aalis na sana sa harapan ni Cairo si Megan nang maalala ng binata ang isang bagay, kaya muli niyang kinuha ang atensyon nito. Boss, yung schedule mo baka makalimutan mo ibigay sa akin mamaya. I'll chat you later. Siya nga pala, where's my contract? Wala kang kontrata. So ibig sabihin part-time lang to? Parang gano'n na nga. Pwede ako magtrabaho sa iba mo pang kalaban sa industriya? Pwede kita expose sa kanila. Eh di gawin mo. Total, dyan ka naman sumasaya. Ang manira ng buhay na iba. Eh di sige, kalat mo na. Napag-isip-isip ko na rin kasi, ba't pa ako matatakot mabash kung dati na ako nakakaranas ng ganung bagay. Nagsasayang ka lang ng oras, natakutin ako Mr. Marquez. Hindi na bago sa kanyang ganyang pag-uugali ng mga tao. So hindi ka na ba natatakot na malaman ng iba patungkol sa nasalukong bikini mo na sobrang baho ang amoy? Hindi na. Marami naman ako naipong pera simula na mag-umpisa ako mag-artista. Sapat na yon kung sakali mang hindi nakakunin ng management. Ikaw, saan ka kaya pupulutin kung sakali mang hindi kita kuning personal assistant? Marami naman akong choices na artistang pwedeng kumuha sa akin. Tulad nino? Pwede ako kay Aliyah Mendez. I don't think so. Bakit naman? Free pa yata yung posisyon para sa personal assistant niya. May personal assistant na siya at gayon. Sino naman yun? Si BJ. Yun ang nasa posisyon na gusto mo. Pambihira. Mukhang wala akong choice ah. Wala na talaga. Kapag nawalan ako ng trabaho, pati opportunity mo mawawala. Malaki pa naman ako kung magpasweldo. Kahit itanong mo pa sa mga naging personal assistant ko. Kahit na. Ayoko sa paraan mo ng pagtrato sa mga nagsiservisyo sa'yo. Why? Nagbabayad naman ako ng tama ah. Mabait naman ako. Mabait ka nga kapag tulog lang. Sige na, ibigay mo ngayon yung address na location. Huwag mo na i-chat sa akin. Tulungan mo muna ako mahanap yung bikini ko. Dahil importante yun sa akin. Pwede ba? Hindi mo na mahahanap yun. Tsaka isa pa pwede ka naman bumili ng bago. Iniregalo sa akin ng best friend ko yun ng birthday ko. Kaya very important siya sa akin. Kapag nalaman niyang nawala ako, ano na naiisipin niya? Na hindi ako maingat sa mga binibigay niya? Pwede mo naman palitan na lang. Ang daming magagandang bikini sa mall. O di kaya sa ukay-ukay.
Hindi ako nagsusuot ng mga bagay na hindi mamahalin, Cairo. Mayaman nga, amoy kanal naman. Alam mo, konting pasensya na lang ang meron sa katawan ko Baka mamaya hindi mo namamalayan at masasapak na kita sa muka. Mas mabuti pang umalis ka muna dito sa harap ng building na to. Ayoko makita yung pagmumukha mo, baka di kita matansya. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Baka tumilapon yung panga mo. At baka ano pang ibang magawa ko sa'yo. Dapat na ba ako matakot, boss? Kapag ginawa mo yan sa akin, sisiguraduhin kong mahuhuli ka ng kahit na sino. Nananakot ka ba? Bakit? Natatakot na ba kita? Hindi. At kailanman hindi ako matatakot sa isang gaya mong mapanlait. Talaga ba? Di ba nga kaya mo ako tinanggap na maging personal assistant mo? Kasi natatakot kang lumabas ang literal na baho mo, di ba? Kaya paano mo may papaliwanag yung sa akin na hindi ka natatakot? Kanina lang naman yan Whatever, mauna na ako sa loob. Matatanghalian pa ako ng dahil sa'yo. Ano, boss? Hintayin na lang kita sa labas? Sabay na tayo pumunta sa location niya at masamahan ko na kayo. Wala ka bang pamasahe? You don't know how to commute? May pamasahe ako. At kaya-kaya ko mag-isang mag-commute. O ano pang ginagawa mo dyan? Umalis ka na dito. Mamaya na tayo mag-usap. Hindi na lang tayo pupunta sa mall. Bibili na lang ako via online. Sana, hindi ako sobrang mapagod mamaya. Kailangan ko na rin magbihis. Bye! Dire-diretsong sabi ni Megan sabay patakbong iniwan sa mapunong bahaging yan si Cairo. Pero bago pa makalayo si Megan muli siyang sumigaw, dahilan para lumingon na dalaga sa kinatatayuan niya. Wala kang copy ng number ko, paano mo ako tatawagan kapag kailangan mo ng tulong ko? I-chat mo ako sa official page sa Blue App. Napabuntong hininga na lang si Cairo sabay sa bunot ng kanyang sarili. Hindi niya alam kung bakit gano'n ang pag-uugali ng babaeng yon. Kinuha niya ang cellphone sa kanyang bulsa. Hinanap niya agad ang pangalan ni Megan sa Blue App na sinasabi ng dalaga kanina. Nagpadala ng mensahe si Cairo. Agad naman nag-reply si Megan. Ibinigay sa kanya nito ang location para sa shooting ng mga artista. Agad naman nagtungo si Cairo doon. Nang makarating na siya, nagtanong-tanong siya kung saan mapupuntahan ang tent ni Megan. At nang malaman niya, doon na siya dumiretso. Bago makapasok sa tent na yon, agad siyang hinarang ng dalawang bading. Tinignan siya mula ulo hanggang paa. Hello po, ako po si Cairo Marquez, ang bagong personal assistant ni Miss Sevilla. Kayo po. Sasagot na sana ang dalawang bading nang marinig nila ang boses ni Megan sa bandang likuran. Sila ang mga stylist ko. Yung sa kanan si Angela, yung nasa kaliwa si Terry. Si Angela ang hairstylist ko, while si Terry ang makeup artist. And that girl behind is my fashion stylist. Sino siya, boss? Siya si Alyssa. Mabait yung mga yan. Sure ka, boss? Baka bigla ako suntukan ng mga to. Guys, meet Cairo. Cairo Marquez. He's going to be my permanent personal assistant. Halata ang gulat at pagtatakas sa mukha ng tatlong stylist ni Megan. Halatang napapatanong sila kung paano nangyari na si Cairo ang magiging personal assistant nito habang siya'y nasa industriya. Hindi na lang pinansin ni Cairo ang mga stylist na hanggang ngayon, pinagmamasdan siya. Napairap na lamang si Megan sa naging reaksyon ng mga stylist niya. Umupo na siya sa upuan sa harap ng salamin para maumpisahan ng mga ito ang pag-aayos sa kanya. Halos 1 oras din ang tinagal ng preparasyon ni Megan at ng kanyang mga stylist para sa scene na kukuhanan ngayon. Nang makapaghanda na ang dalaga, sinamahan niya na ito sa mismong set at nagsimula na itong magtrabaho. Samantalang si Cairo nanonood lamang sa isang tabi. Napapangiti na lamang siya na hindi namamalayan tuwing nakikita niya ang galing sa pag-arte ni Megan. Nang matapos ng ilang minuto, sinabihan sila ng direktor na break muna ng mga artista. Kasama na ron si Megan. Agad na pumunta sa gawin ni Cairo ang dalaga at bahagyang pinisil ang tagiliran nito. Kala mo siguro, hindi ko mahuhuli ang pangiti-ngiti mo dyan sa isang tabi Halatang halata ka mismo, Cairo. Sumunod si Cairo kay Megan. Walang kaduda-duda kaya naging fan mo ako dati.
Sobrang galing mo pa rin umarte, boss. Ano, babalik ka na ba sa pagiging fan ko? Di na, boss. Kapag nalaman ng fans mo na tumanggap ka ng isang fan na gaya ko, baka magkagulo pa sila. Magkakaroon sila ng pag-asa na baka sakali maging assistant mo rin. Baka maging controversial pa. Lalo na kapag nalaman nilang dati ako die-hard fan mo. Tatanungin ka rin ng media kung ba't ka tumanggap na isang gaya ko. Gusto mo ba yon? Oo nga pala. Never mind. At least diba ngayon hindi na kita fan? Ikaw mismo ang tumupad ng dream mo noon bilang fan ko. Ngayon, nakakasama mo na ako everywhere. Kaya nga, boss. Anyway, sorry pala sa mga nasabi ko kanina. Nadamay ka pa sa init na ulo ko. Ang totoo niya, natanggal kasi ako sa trabaho. Hayaan mo na, ang mahalaga ngayon may trabaho ka na. Kundi dahil sa bagay na yon, hanggang ngayon wala pa rin ako matinong trabaho. Akala ko sasabihin mo eh. Sisikmuraan talaga kita kahit pa maraming tao ang kaharap natin. Kahit na mapahiya ka? Joke lang, masyado mo sineryoso eh. Takot ka rin pala mapahiya eh. Huwag ka kasi nananakit ng kapwa. Hindi ka naman tao eh. Asungot ka. Hindi ako basta asungot lang. Personal assistant mo ko. At tapos anong gagawin ko? Pumunta ka na sa tent, boss. Kanina ka pa yata tinatawag nila Terry para maayusan ka na nila ulit. Okay pa naman yung makeup ko. Hindi na muna ako magpaparetouch. Teka, tumatagaktak yung pawis mo, boss. Nagulat na lamang si Megan nang biglang dumukot ng panyo sa kanyang bulsa si Cairo. Ang panyong ito ang ginamit ng lalaki para punasan ang kanyang pawis sa noo. Nakatulala lang ang dalaga. Ngayon lang kasi niya naranasan yun sa buong buhay niya. Tara na, boss. Basa ka na ng pawis, oh. Kailangan mo na magpalit ng damit para sa next scene. Natahimik na lang si Megan sa inakto ng lalaki. Napapangiti na lang siya sa tuwing nagagawi kay Cairo ang tingin niya. Sa tuwing mapapalingon sa kanya si Cairo, umiiwas na siya ng tingin dito. Habang nakaupo sa folding chair si Megan, si Cairo naman pinagmamasa ng kagandahan ng dalaga. Napapangiti na lamang siya na hindi namamalayan. Kapag alam niyang mahuhuli siya ni Megan na nakatitig dito, umiiwas din siya ng tingin at umaaktong parang walang nangyari. Nagulat na lamang si Cairo nang biglang tumapat sa kanya si Megan at yumuko at bumulong. Kala mo siguro hindi ko napapansin yung pagtitig mo sa akin kanina ha? Nakangising saad ni Megan bago bumalik na sa set. Hindi alam ni Cairo kung anong dapat niyang maramdaman sa mga oras na yon. Nararamdaman niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi at pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ano ba tong nararamdaman ko? Parang hindi tama to eh. Boss ko siya. Ba't ba ako kinikilig sa tuwing napapagawi sa kanya yung tingin ko? Tsaka dapat wala lang to eh. Ay, marami na ako iniisip. Dagdag pa to. Baka humahangalan talaga ako sa ganda niya. Wala lang to, normal lang to. Sa mga sandaling ito, napapabuntong hininga na lang ng malalim si Cairo para tulungan ang sarili niyang magpakalma. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa ngayong may kausap na si Megan. Nahuhuli na lang niya ang sarili na napapangiti. Napasampal na lang siya sa kanyang sarili para bumalik sa realidad. Bakit ba ang ganda niya sa paningin ko? Ibang-iba to dati. Ano bang mali? May mali ba sa nararamdaman ko? Sa buong maghapon, magkasama si Cairo at Megan, ngunit para bang may pader sa kanilang dalawa tuwing nagtatama ang kanilang paningin. Bigla silang mapapalingon sa ibang direksyon at aakto na parang wala lang. Hanggang sa sumapit ang gabi, hindi pa nakakauwi sa kanyang apartment at dito na nagreklamo kay Megan na nakahiga ngayon sa kanyang sofa sa kanyang kondo. Hindi mo pa ba ako pauuwin, boss? Mamaya ka na umuwi. Wala akong kasama dito. Kaya mo naman mag-isa no, hindi mo pa ako PA eh. Sige na, uwi na ako. Kapag umuwi ka, magiging boring na tong gabi ko. Lagi ka naman boring eh. Wala rin naman bago, di ba? Ganyan ka na kahit dati, boss. Mag-suggest ka nga ng pwede nating gawin. Hindi pa ako inaantok eh. Bahala ka. Uuwi na ako. Wow ah, mas makakapampagod kaysa sa akin. Sa totoo lang, dapat ako'y nagrereklamo. Kasi talaga nakakapagod yung trabaho ko. Ako artista, ikaw PA lang kita. Tagahawak, tagabantay ng gamit, pero mas mareklamo ka pa kaysa sa akin.
Ano pa bang bago sa pag-uugali mo? Hindi ka nga yata nakaka-appreciate ng mga bagay-bagay na ginagawa para sa'yo eh. Cairo, para lang may paliwanag ko sa'yo. Itong pinasok mo isang trabaho. Bayad kita, trabaho mo yon. Pati ba yung pagpupunas ng pawis mo? Trabaho pa ba tingin mo dun? Kasama pa ba yun sa trabaho ko? Oo, kasama yon. Bakit? May problema ba kung sa tingin ko sa lahat ng ginagawa mo para sa akin, trabaho mo? Oo na, trabaho ko na lahat. O pwede na ba ako umuwi? Bukas na naman, boss. Magkikita rin naman tayo bukas eh. Sinabi ko na bang pwede ka umuwi? Hindi pa, di ba? Kaya dito ka muna hanggat di pa ako nakakatulog. At nag-asaran pa ang dalawa at nagpalitan ng kung ano-anong nakakapikon na statement sa isa't isa. Para-paraan ka rin oh. Ang kapal naman na mukha mo. Bakit ka rin papabuhat? Wala, gusto ko lang. PA kita, di ba? Baka naman kaya hindi mo ako pinapaalis dito. Kasi gusto mo ako papasukin sa kwarto mo kasi... Kasi? Kasi ano? Kasi baka pinagdanasahan mo ako. O baka, maglaway ka sa itsura ko kapag nasa loob na ako ng kwarto mo. Hoy, for your information, wala akong balak na ganun sa'yo. Isa pa, wag ka nga feeling dyan. Hindi ako nagfi-feeling. Baka lang naman. Baka pag nasahan mo ko. Oh my God, Cairo, mahiya ka nga sa pinagsasabi mo. Umalis ka na nga. Di ka na magpapatid sa kwarto mo? Hindi na, ako na lang. Nakakahiya naman sa'yo. Sige na, umalis ka na. O sige, mauna na ako, bukas na lang ako babalik. Siguraduhin mo na maaga ka bukas. Kung hindi ano, may punishment ba ako matatanggap, boss? Oo naman, kakaltasan ko yung sweldo mo. Ang lupit mo naman, boss. Hindi mo pwedeng magdahilan? Kung valid ang reason, okay lang din naman. Basta hindi ka sinungalingan ang sasabihin mo. Kapag nalaman ko nagsisinungaling ka lang, malilintikan ka sa akin. Maliwanag? Opo, boss. Sige na po, Miss Sevilla, mauna na ako. Nang makaalis si Cairo, lantang gulay naman na pumasok si Megan sa kanyang silid. Nakatitig lang siya sa kisame ng kanyang silid nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. At kahit na pagod siya, kinuha niya pa rin ang kanyang cellphone at sinagot ang tawag. Hello, sino to? Gaga? Ilang araw na ako walang paramdam, hindi mo na ako kilala? Oh, ikaw pala, Candice. Anong kailangan mo? Basta-basta ka na lang tumatawag ha. Buti na itataon na wala akong trabaho. So tell me, what do you need? Wala naman. Nangangamusta lang ako. Ano, may boyfriend ka na? Wala no. At never ko inasam na magkaroon ng isa pang magiging sakit ng ulo ko. Ano? Wala ka pa talaga nakikitang kayang magpatibok ng puso mo? Candice, tumitibok yung puso ko kasi buhay ako. Ano wala magpapatibok ng puso ko? Para kang di nag-elementary. Alam mo namang normal na tumitibok ang puso, di ba? What I mean is, lalaki na pupusuan mo. Ganon. Ang hina mo rin makagets, no? Palibhasa, hindi ka pa nakakaranas ma in love kaya mo yan nasasabi. I'm really not interested. Wala akong oras sa mga bagay na yan. Tsaka busy ako at boring akong tao. Imposibleng may magkagusto sa akin. Ano imposible? Ang dami mo na nga nireject, di ba? Wala sa kanila yung type ko eh. Kaya naman pala, wala ka pang boyfriend. Hanggang ngayon mapili ka pa rin sa lalaki. Malamang di ba? Alangan naman pumili ako ng lalaking paiiyakin ako. Ayoko na mapanakit. Baka mapatay ko pa. Ako pa yung magkasala sa bandang huli. Oo nga naman. May point ka nga naman. Ikaw ba, kamusta na kayo ng boyfriend mo? Ayun, wala na kami. Why? What happened? Ilang araw ko lang kayo hindi nakita na magkasama, break na agad kayo? Wala eh. Nagsasawa na raw siya sa ugali ko. Kaya yun, iniwan ako. Single na ako ulit ngayon. Oo, no, tama yung sinabi ko, di ba? Na ang mga lalaki, magaling lang yung mga yan sa kama. At hindi magtatagal yan sa ugali ng isang babae. While us, kayang-kaya natin silang tanggapin at mahalin kung sino sila. Hayaan mo na. Hindi na muna ako papasok sa relasyon. Masyado na sila mapanakit eh. Kaya ang gawin mo, magpaka-stress ka na lang sa trabaho. May kumpanya ka, di ba? Doon mo na lang ilan lahat ng oras mo.
Magpaka-busy ka tulad na lang ng ginagawa ko. Ikaw kasi, hindi ka nakaka-move on. Ako nasa process pa lang ng healing. Magkaiba tayo ng sitwasyon. Ikaw sanay ka maging busy. Ako hindi gaano kasi halos karamihan ng dapat kong gawin, pinapagawa ko sa sekretarya ko. Napakatamad mo namang CEO ng kumpanya. Nagnegosyo ka pa kung tatamarin ka lang din naman. Busy pa kasi ako nun sa ex-boyfriend ko. Ngayon wala nang gagambala sa akin. I can do everything I want sa office ko. Tama yan. O sige na, magpapahinga na ako. Pagod ako eh. Yan lang pala ang sasabihin mo, ginambala mo pa ako. Akmang papatayin na ni Megan ang tawag nang bigla pang humirit ang kaibigan niya. Hoy Megan, wait lang, wag mo muna patayin yung tawag. At bakit naman? May sasabihin ka pa ba? May tatanong lang ako. Ano naman yun? Balita ko kasi kumuha ka ng personal assistant na lalaki. Totoo ba? Oo, bakit? Anong meron? Wala naman. Ang sabi lang sa kanila Terry at Angela, pogi raw yung personal assistant mo. Baka naman Megan. Baka lang naman. Anong baka naman pinagsasabi mo? Ano ka ba? Ang sabi ko, baka lang naman pwede mo sabihin sa akin yung name niya. Hindi, ayoko nga. No. Bakit naman? Hindi na ba single yung PA mo na yon? Napabuntong hininga si Megan. Hindi niya alam ang isasagot sa kaibigan patungkol sa personal assistant niyang si Cairo. Pakiramdam niya kasi may magiging kaagaw siya sa atensyon ng binata kapag nakilala ito ng kaibigan na si Candice. May pagka-flirty pa naman ang kaibigan niyang ito. Sandaling napaisip si Megan. Nagsiselos ba siya? At bakit niya ba naisip na nagsiselos siya? Pero kung sa bagay, sa part kasi ng puso niya, gusto na lang niya ipagdamot sa kahit sino si Cairo. Malalim ang buntong hininga na pinakawalan ni Megan. Natagalan siyang sumagot kay Candice. Hoy Megan, okay ka lang? Tinatanong lang naman kita kung pwede ko malaman yung pangalan ng PA mo. Bigla ka nalang tatahimik dyan. Huwag na nga. Napakadamat mo naman. Pangalan niya lang ba? Oo nga, ano ba pangalan nun? His name is Cairo Marquez. Ayan, para tumahimik ka na. Pwede na ba ako matulog? Naantok na kasi ako galing pa akong shooting kanina. Ba't di ka kasi natulog sa tent nyo? Namamahay ako, Candice. Hindi ako makakatulog kapag sinusubukan ko magstay sa tent namin. Kaya nga pinayagan na ako ni Direk na umuwi sa kondo ko, di ba? Malapit lang naman daw eh. Ganun ba? O siya sige, papatayin ko na tong call. At para makapagpahinga ka na rin. Good night, Bes. Good night, bye. Kinabukasan, medyo tinanghali na ng gising si Megan. Kaya nagmamadali siya nagbihis dahil baka mapagalitan na naman siya ng direktor sa kanilang set. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarating na rin si Megan sa set. Agad siyang nilapitan ni Cairo na makababa siya ng kotse. Kanina ka pa namin hinihintay, boss. Ba't ka ba natanghalian dumati? Nagagalit na sa'yo si Direk. Tagal mo raw. Napairap na lang siya sa hangin at hindi na nag-aksaya pa ng panahon para magpaliwanag at magreklamo pa dahil alam niya naman na nangyari nga yun at alam niya nagalit nga si Direk Luis. Malamang late siya. Ano pa bang ina-expect niya? Boss, okay ka lang? Tanong ng binata dahilan upang mapalingon sa kanya si Megan. Okay pa naman ako. Siguro nagtataka ka kung ba't nananahimik lang ako dito. Oo nga boss, may nangyari ba? Na hindi maganda sa inyo? Sa tingin mo ba makakarating ako na ligtas dito kung may nangyaring hindi maganda sa akin? Mag-isip ka nga. Oh, bakit ka tahimik boss? Kahit na pinagalitan ka ni Direk kanina, wala ka man lang imik. Nasanay na kasi ako sa bibig niya na salita ng salita. Kahit din naman siya, madalas siyang late dito sa set. Wala namang kami reklamo sa kanya. Mabait siya kapag siya nahuhuli sa call time kapag kami galit na galit siya. Sanay na ako doon. Ang sama pala niyang direktor. Hayaan mo na ganyan talaga siya eh. Malakas kasi ang kapit niya sa mga boss namin. Kaya hindi siya natatakot na maisumbong. Kaya pagtitiisan niyo na lang pag-uugali niya, ganun ba? Wala eh, ganun talaga. Wala kaming magagawa dahil paborito siya ng production manager namin. Mabait naman yan eh. Minsan may ugali lang talaga na hindi maganda. Para pala kayong tuta na sunod-sunuran eh. Huwag ka nga maingay. Baka marinig tayo niyan, bigla tayong sugurin dito. Kapag nangyari, ikaw malalagot sa akin. Sabi ko nga tatahimik na ako.
Okay lang na mag-usap tayo, basta wag lang tayo laging tumitingin sa gawin niya. Baka makahalata pa siya eh. Alam mo boss, nagiging chismosa na ako nang dahil sa'yo ah. At ako pa ang sinisi mo. Sinabi ko ba makinig ka sa mga sasabihin ko? Tsaka ikaw ngayon tanong ng tanong sa akin, di ba? Sinasagot ko lang naman. Kung siya kaya gamitin ko para mag-viral at para malaman na lahat pag-uugali na meron siya, ano sa tingin mo, boss? Huwag na huwag mong gagawin yan, ha? Di ko naman talaga siya gagamitin eh. Hindi naman ako yung mag-viral, siya naman at yung bulok niyang side. Kahit na, Cairo. Tsaka kawawa naman siya kapag nangyari yon. Wala na kukuha sa kanyang production team. Hayaan mo na lang siya. Ang mabuti pa gawin mo na lang yung mga trabaho mo. Kapag kinailangan kita, ibigay mo agad yung kakailanganin ko, okay? Noted, boss. Good. Sige na, dalian mo na dyan at mamaya may papagawa pa ako sa'yo. Baka mahirap yan, boss, ha? Ang arte mo, mag-grocery lang naman tayo. Nag-crave ako for ice cream. What if bilhan na lang kita? Bibili ka na nga lang ng ice cream, lalayo ka pa. At ano namang ice cream ang ibibili mo sa akin? Magdi-dirty ice cream tayo, boss. May dumadaang nagtitinda ng sorbetes dito eh. I don't eat like that. Ako na bibili kung ayaw mo nun. Sige na, ako nang bahala. Whatever you say. Patakbong umalis si Cairo sa tent nila Megan, palabas sa mismong set. Hanggang sa makarating siya sa gilid ng kalsada at sakto, dumating ang sorbetero. Dali-dali siyang lumapit at bumili ng 2 ice cream. Nang makabili siya, agad siyang bumalik sa tent nila ng kanyang boss. Nakita ni Megan ang biniling sorbetes ni Cairo. Oh, ba't 2 binili mo? Kanina mo ibibigay ang isa. Kung sino po may gusto, boss. Ayaw mo eh. Sarap pa naman. Kanino mo nga ibibigay? Lumingon-lingon si Cairo sa paligid. Saktong pumasok naman sa tent si Alyssa, na fashion stylist ni Megan. Dito kay Alyssa, boss. Sa kanya ko ibibigay yung ice cream. Sayang naman kung malulusaw lang. Ibibigay na sana ni Cairo ang ice cream kay Alyssa nang bigla siyang hinila pabalik. Ni Megan, akin na yan. Ibibigay mo pa sa iba. Nandito naman ako. Eh, ang sabi niyo ayaw niyo. Di kayo kumakain ng dirty ice cream. Pero bakit? Wala kang pakialam. Sabi ko, di ba nag-crave ako sa ice cream? Sa akin na lang to. Di naman sasakit yung tiyan ko dito, no? Di naman, boss. Malinis naman yan eh. Ganun lang talaga yung tawag kasi may backstory yata yan. I don't care. Ani Megan at tinikman nito. Anyway, masarap naman. Ano nga ulit tawag dito? Sorbetes, boss. Pero mas kilala sa tawag na dirty ice cream. Safe naman yan. Kapag sumakit yung tiyan ko, dun mo ako sisihin. Baka mas malinis pa ngayon sa bikini nyo na nasa loko eh. Cairo, yung bibig mo ah. Itigil mo yan kapag may nakarinig sa'yo, malalagot ka sa akin. Di naman nila malalaman, boss. Mahina lang naman yung pagkakasabi ko ah. Tsaka magtiwala kayo sa akin. Hindi ko kayo lalaglag. Ah, parang ang sinasabi mo, posibleng bumaliktad ka. Yun ay kung babawiin niyo yung binigay niyong trabaho sa akin. Boss, hindi naman ho ako ganun kabait. Nakahayaan lang mangyari yun. Naperwisyo rin ako nung maamoy ko yung bikini mo, no? At kung minamalas ka naman ako noong araw na yun, nasa luko pa. Dumikit pa sa kamay ko. Ngayon, yung bikini mo na yun paniguradong nasa imbakan ng basura. Pinagpipiestahan na ng mga uod. Nakakadiri ka naman, Cairo, itigil mo nga yan. Sinong mas nakakadiri sa ating dalawa? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ang baho nga kasi talaga, Miss Megan. Magsasalita pa sana si Megan nang maunahan siya ni Cairo. Huwag ka naman manisin ng iba, tapos na yun, boss. Focus na lang tayo sa pagbabagong buhay mo. Loko-loko ka talaga. Tara na nga sa tent, baka pag nakita tayo na direct, madamay ka pa sa init na ulo niya. Anyway, pasensya ka na kung nasungitan kita nun. Na-realize ko lang din na kasalanan ko rin yung pagkakahulog ng bikini ko sa bintana ako. The truth is, tinatamad talaga ako maglinis minsan. Alam mo, boss, let me tell you something. Yun ang pinakaayaw ko sa lahat. Yung mga babaeng di marunong magsirap ng gamit. Tamad maglinis sa tinitirhan nilang bahay man o kondo. Panahon na ba para baguhin ko yun? Nasa iyo naman yun, boss. Desisyon mo kung magkakalat ka pa rin o magbabagong buhay na. Sa bagay, wala namang masama kung magiging malinis ako, di ba? Oo naman, boss. Mas okay pa nga yun eh.
Nakaka-attract yung ganung mga babae. Unti-unting lumapit si Megan sa binata. So kapag ginawa ko yon, maa-attract ka na sa akin? Nang marinig ni Cairo ang sinabi ng kanyang boss, sa hindi malamang dahilan bigla siyang nag-init at pilit na pinapalis ang pagkapula ng kanyang pisngi. Ha, attractive ka naman talaga boss kahit wala kang makeup paganda ka pa rin. I'm gonna ask you one thing, crush mo ba ako, Cairo? Di po boss Pero dati, crush na crush kita. Kahit na alam ko wala akong pag-asa sa'yo. Sa pogi mong yan, sa tingin mo hindi rin kita magugustuhan? Boss, ano ba pinagsasabi niyo? Wala naman. Halatang halata ka na kasi na may lihim kang pagtingin Kanino naman po, boss? Loyal nga lang ako sa isa Loyal sa akin. Tama ba ako ng pagkakarinig? Hindi sa'yo. Di naman kita type, boss. Hindi ba ako? Sino nagpapatibok ng puso mo? Si Direk. Pagbibiro ni Cairo. At nagtawanan sila dahil doon. Simula nun mas naging close pa sila sa isa't isa. Napagkakamalan nga ng mga fans si Megan na mag-boyfriend silang dalawa. Napapangiti na lang silang dalawa kapag tinutukso sila. Kahit kailan, hindi nila itinatanggi sa publiko ang usap-usapan ng mga fans tungkol sa kanila. Hanggang sa tuluyan sila magkaamina ng nararamdaman sa isa't isa. Isang buwan naging ganun ang trato ni Megan kay Cairo at ganun din ang binata. Ngayon, nasa isang coffee shop sila at masaya nagkukwentuhan. Patuloy pa rin ang panliligaw ni Cairo kay Megan. Kumusta nga pala yung mga magulang mo? Panimulang tanong ni Megan na agad sinundan ng malalim na buntong hininga ni Cairo. Huli ni mga magulang ko. May kanya-kanya na silang pamilya at ako. Ito, nagtatrabaho para mabuhay. Kapag nawawalan ako ng trabaho, parang nagiging lantang gulay ang katawan ko. At natatakot ako baka mapalayas ako ng may-ari ng apartment na tinutuluyan ko. Ganun ba? Gusto mo yung condo unit na nasa tabi lang ng condo ko? Bakante naman yun Pero kung ako sa'yo, ipunin mo na lang muna yung sweldo mo para makabili ka ng bahay at lupa. Hayaan mo, tataasan ko yung sweldo mo. Okay na ba yung 70,000 a month? Oo naman boss. Malaking bagay na yun para sa akin. Sobrang sulit na po nun. Talaga? Okay na yun sa'yo? Yes boss, ayos na yun. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala, gusto ko makausap nila boss. Sino po yung mga yon? Yung mga boss namin sa management. Gusto ka raw nila makausap para sa isang agreement. Agreement po? Para saan po? Nakita na isang boss namin yung itsura mo. Bala ka nila ipasok sa isang management bilang artista. Bala kang gawin ka love team ko. Totoo po ba? Pero boss, hindi ako marunong umarte. Paano ako papasa doon? May training naman Sa mga baguhang artista, hindi naman nila agad isasabak sa shooting, no? Huwag ka mag-alala. Maaalagaan ka ng management bago ka nila isasabak sa malalaking projects. So tatanggapin mo ba yung inaalok nila sa'yo? Sayang din yun. Pandagdag sa perang iniipon mo. Yes, boss. Sayang ang pagkakataon. Grab ko na to. Mahinang natawa na lamang si Megan. Hanggang ngayon naliligaw ka na sa akin, tinatawag mo pa rin akong boss. Just call me by my name. Nakakailang na manliligaw kita pero boss ang tawag mo sa akin. Tapos, po ka pa ng po. Boss pa rin naman kita Hanggang ngayon, naliligaw ako sa'yo. Tsaka nasa trabaho ako. Kapag tapos yung oras ko bilang personal assistant mo, saka lang kita tatawagin sa pangalan mo. Yun ang natatanging kasunduan ni Megan at Cairo. Marami pa silang pinag-usapan sa mga oras na yon. Ang kaso sa bandang huli nagkapikunan pa sila ni Megan. At ayun, nagtampo ang kanyang boss. Wala siyang choice kundi sumunod dito at dumiretso sa lokasyon ng shooting ni Megan para suyuin ito. At bumili na rin ng paborito ng dalaga. Nagtagal ang ganong sitwasyon ni Cairo at Megan. Hanggang sa lumipas na nga ang isang taong panliligaw ng lalaki. Hindi na rin pinalampas pa ni Megan ang pagkakataong sagutin ito sa mismong kaarawan ni Cairo. Labis ang tuwang naramdaman ni Cairo ng panahong yon. Napayakap na lang siya ng mahigpit sa babaeng dating boss niya pero ngayon nobya niya na. At lumipas pa ang ilang buwan,
Naging maganda ang takbo ng buhay ni Cairo, maging ang kanyang career. Ngayon, nagpa siyang dalawa na magkaroon na ng sariling bahay. Ang bahay na binabalak ni Cairo noon, naging bahay na nila ni Megan ngayon. At kapag may libreng oras, lagi silang nakatambay sa veranda. Paminsan-minsan doon naglalambingan. At nag-uusap patungkol sa kanilang career, trabaho at kung ano-ano pang pwedeng pag-usapan. Sa mga lumipas na araw at buwan na taon, na nagkasama sina Cairo at Megan, makikita na hindi hadlang ang posisyon at nakaraang pagkakamali para hindi maitama. Hindi naging hadlang ang mga nangyaring hindi maganda sa pagitan nilang dalawa para hindi nila mahalin ang isa't isa. Sa pagmamahalan nilang dalawa, nabigyan nila ng magandang kahulugan ng pagmamahalan nila at may kasama yung pagtanggap at pag-unawa. Ito marahil ang naging rason kaya sila nagtagal bilang magkasintahan at ngayon bilang mag-asawa. The end.